Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Kung araw mo 'to pinapakinggan, magandang araw. Kapag gabi naman, magandang gabi. So, lesson 5 and 6 ang tatalakay natin ngayon. Ito na yung pinaka-coverage ng ating fourth meet. So, and as you can see, mnemonics. Ibig sabihin, mag-check tayo ng notes after discussion. So, sa paanong paraan? Siyempre, mamaya ako sabihin after nito. Baka bigla kayo magpasa. Diba? So, yan. Makinig na mabuti. I-master nyo itong lesson na to. Pakinggan nyo lang ako. No? So, hanggang sa mapakinggan nyo itong Paala. Okay, so start na tayo. Ano na sinasabi ko? Okay. Lesson 5 and 6, Understanding Culture, Society, and Politics. How a society is organized. Paano nga ba tayo na-organize as part of society? Okay. Paano tayo naging part ng society? Siyempre, una sa lahat, kailangan meron kang grupo. Okay? So, dapat meron kang grupong kinabibilangan. Okay? So, sa group mo na yan, dyan ka nagkakaroon ng chance to interact with other people. Smaller units po yan that compose society. Okay? So, yan po yung smaller units na kapag pinagsama-sama lahat ng grupo, makakabuo ng society. So, yung grupo na rin na yan, chance to interact with other people, ibig sabihin, yung grupo na yan, dyan ka mas komportable pakisamahan. Okay? Kasi nga grupo mo. So, hindi mo matatawag na grupo yan kapag hindi ka belong sa grupo na yan. Okay? So, chance to interact with other people. Okay? So, IOG, importance of groups. Ano nga bang importansya ng pagkakaroon ng grupo? Number 1, kasi ang grupo ay TOC, transmitter of culture. So, ang culture ay nakukuha mo sa grupong kinabibilangan mo. Okay? So, kung anong grupong kinabibilangan mo, silang nat-transmit ng culture na ginagawa mo. Yan. Okay? Aside from transmitter of culture, group, being in a group, means of social control. So, meron kang control sa lipunan, sa social, kapag nasa grupo ka. Okay? So, madali kang mag-raise ng questions mo, ng hinanakit mo, diba? Kapag nasa grupo ka. Kasi meron kang grupong kinabibilangan. Diba? So, sana gets nyo. Okay? So, means of social control. So, nagkakaroon ka ng control ng galaw sa lipunan because of your group. Okay? So, number 3, third, importance of groups. Socializes the individual. Kapag may grupo ka, being in a group, socializes the individual. So, nakakapag-socialize ka dahil may grupo ka. Okay? And dahil rin, sa pagkakaroon mo ng grupo, kaya ka nakakapag-socialize. Parang ganun. Di ba? Basta, pinaka-importanting kailangang matandaan dito, yung socialization na nagmumula sa pagkakaroon ng grupo. Okay? Socializes the individual. And aside from that, pang-apat natin, source of ideas. So, ang source mo ng kaalaman, ideas, ay nagmumula rin sa pagkakaroon mo ng grupo dahil sa grupong kinabibilangan mo. Okay? Source of ideas. Merong chismis about kay ganito. Nalaman ng kagrupo mo. Siyempre, nalaman mo rin. Pwede siya ang source of ideas mo. Diba? So, yan. Source of ideas. Dahil sa grupo mo. Okay? So, panghuli natin. Being in a group or a group means trains the individual in communication. Trains, dito tayo nakakapag-ensayo, nakakapag-training, ano ba bang na-exercise yung communication skills natin. Okay? So kapag nasa grupo ka,
For example, yung grupo mo na kinabibilangan mo ay, alam mo na yung, for example, sa church. You are part of a church. So, one of the activity of your church is magturo ng mga bata. 'Di ba? So, nagkakaroon doon ng communication. Doon mo na-develop yung communication skills mo. Kasi nga nasa grupo ka. Doon ka na-train. Trains the individual in communication. Okay? So, kung masyadong mabilis yung discussion natin, pwede nyo namang times 0.5. Di ba? Pabagal yun, di ba? Okay. So, dito na tayo sa SC. Social categorization. So, ito na. Meron ng tawag doon sa mga grupong kinabibilangan mo. Okay? So, hindi naman yan group 1, group 2, group 3. Anong grupo mo? Group 1. Anong grupo mo? Group 2. So, hindi yan. Meron tayong social categorization. May iba't ibang tawag ang grupong kinabibilangan natin. Okay? So, social categorization, process of classifying people into groups. So, yung groups na kinabibilangan mo, meron po yung category. Under what category? Ganun. So, define muna natin yung social group. Yung sunod na term natin, SG. Social group, collection of individuals. Taka lang, may padaan. Okay, live na live po tayo. Wala po tong cut. Mahirap mag-edit. Kaya kung ano nasa environment ko, bahala na kayo. Okay, medyo maingay yung tractor. Okay, nasa Bacnar po ako. Somewhere in Bacnar. Sa right side ko is Kamaisan. Sa left side ko is Ilog. Okay, and nasa pathway ako eh. So daanan talaga, diba? And time check 4:56 PM, pagabi na rin po. Sunday, Linggo ng 4:56 PM, nasa Bacnar ako, malayo sa amin. Nasa Kamaisan ako, Ilog sa left side. Okay, mag-iwan ako ng bakas ko dito. Diba? Kasama ko yung e-bike ko syempre. Okay. So, social group, collection of individuals who have relations with one another. Ang social group po, ito po yung grupong kinabibilangan mo kung saan meron kang relasyon doon sa kinabibilangan mo. Okay? Relasyon eh, di ba? So, ibig sabihin, kaano-ano mo to. Yung grupong kinabibilangan mo is, alam mo na yun, by blood relation, parang gano'n. Di ba? Talagang may relasyon kayo. Okay? Collection of individuals who have relations with one another. So, matatawag mong social group yan kapag kaano-ano mo. Diba? Close kayo, ganun. By blood relations, by affiliations, something like that. Okay, so types of social group, TOSG. Types of social group, meron po tayong 1, 2, 3. Okay, so meron po tayong 3. So number 1, primary group. Okay, primary group. So, lahat tayo mayroong primary group. Okay. So, itong grupo na to, itong grupong kinabibilangan mo, which is considered as primary group, is small, intimate, ibig sabihin, close na close talaga kayo, intimate, mayroong intimacy, talaga yung relasyon nyo sa isa't isa, dikit kayo, di ba? Intimate and less specialized group. So, hindi siya masyadong specialized group kapag alam mo na, kapag yung perception mo, yung perspective mo is in a society. So itong primary group na to, ito yung pinakamaliit and less specialized group. Pero dikit-dikit kayo, intimate eh, di ba? So yung members ng group na to is kaklose mo, sa intimate eh, di ba? So a small, intimate and less specialized group where members share personal and lasting relationship. Okay? So, dito ka nakakapag-share ng personal and lasting relationship. So, ano pa ba to? Walang iba, kundi ng letter F, family. Okay? Family. So, kung hindi family,
Yung pangalawang F natin, friends. Primary group din po yan. So kung hindi mo nakikita yung intimacy sa family mo, baka makita mo sa friends mo. 'Di ba? Primary group pa rin yan. Okay? So kapag wala pa rin sa friends mo, doon ka na pumunta doon sa pangatlo, 'di ba? Love relationship. Love relationship. Explain pa ba natin ito mas malalim? Alam mo na yan, love relationship. Ayaw ko explain to, hindi ako nakaka-relate dito. Okay, so yan, love relationship. Family, friends, and love relationship. Primary group po yan. Okay, pangalawa na tayo. Kung meron tayong primary group, meron din tayo syempre secondary group. Yung pangalawang group na kinabibilangan mo, secondary group. Okay? So yung pangalawang group na kinabibilangan mo, larger, less intimate. So hindi kayo dikit-dikit dyan, hindi kayo close. Kaya lang may padaan. Bakit? Wait lang po. Yeah, katawid na siya. Okay. Secondary group. Pangalawang group na kinabibilangan mo aside from primary group. Larger po to. Larger. So hindi na siya small. Larger. Less intimate. So ibig sabihin yung mga members ng group na to ay hindi mo masyadong close, di ba? Hindi mo hindi ka masyadong nakaka-share ng personal and lasting relationship sa kanila. Kasi nga less intimate di ba? And more specialized group. Again, itong specialized group na to na tinutukoy natin dito is yung tingin ng society sa group na to. Okay. So yung primary group, less specialized group ang tingin ng society dun di ba? Kasi lahat naman tayo may family, friends, love. Yun, di ba? So baka yun kaya siguro natawag na less specialized group. And itong secondary group ay natawag na more specialized group dahil nga ito sa example na to. Mamaya sabihin natin example kung paano siya natawag na more specialized group. Okay? So, larger, less intimate, and more specialized group where? Saan? Where members engage in an impersonal and objective-oriented relationship. Okay? So, ito, yung grupong pangalawang kinabibilangan mo na impersonal, and at the same time, kaya mo sila pinakikisamahan dahil merong objective-oriented relationship. Bakit nag-vibrate tong phone ko? Ay, great time to play. Start winning now. Wow, sugal. Okay. Okay, so yun. Impersonal. Ibig sabihin, so yun, di ka nakakapag-share ng intimacy sa kanila. Less intimate, di ba? Objective-oriented relationship. So, pinakikisamahan mo sila kasi meron kang objective, meron kang goal. Sino ba? Ano bang klaseng grupo to? Okay? So, S/C, school or class. Close mo ba lahat ng classmate mo? Hindi. Pero bakit mo sa pinakikisamahan? Kasi gusto mong pumasa. Gusto mong gumraduate. Objective-oriented relationship. Okay? So, yan. Aside from school or class, sana hindi nyo narinig yung ng quality. Nagpaparoon naman sila. Okay, pangalawa, workplace or place of employment. Sa trabaho, di ba? So di naman lahat ng katrabaho nyo ay ka-close nyo. Di ba? Ang iba, tingin sa'yo, iba. Di ba? Okay, so yan. Or place of employment, ganun din, trabaho din yan. Workplace or place of employment. Secondary group. Okay? So sana naiintindihan nyo ano po yung definition na binibigay ko, yung examples na binibigay ko. Pangatlong grupo na kinabibilangan mo, RG, reference group. Okay? So itong reference group na to, hindi siya actually na nakakasama mo Pero itong reference group na to, tinatawag mo siya kapag kailangan mo. Or ito yung grupo na hinahangaan mo. Parang gano'n.
Okay? So collection of people that we use as a standard of comparison for ourselves. Or sa madaling salita, ito yung grupo na ina-idolize natin. Idolize. Yung I natin, idolize. Okay? Collection of people that we use as a standard of comparison for ourselves. Or idolize. So meron tayong di ba? Meron tayong model na tinitignan 'Di ba? Model ng tao na tinitingnan. Paano ako maging successful na tao? Meron kang tinitingnan na tao. 'Di ba? So reference group po 'yan. So hindi mo siya actually na nakakasama, pero siya ang motivation mo. Parang ganoon, 'di ba? Idolize. 'Di ba? So wala akong nilagay na example, pero may mga example to sa PowerPoint natin 'Di ba? Marami to. Pero basahin nyo na lang for the sake of knowledge. Okay. Medyo may sige. I-assume ko na lang na naiintindihan nyo ako kahit na maingay yung surroundings ko. Okay. So according to self-identification, APSI, according to self-identification, meron tayong dalawang group na kinabibilangan. So kung ayaw mong tanggapin yung 3 groups kanina, yung types of social group, baka ito gusto mong tanggapin yung group na sasabihin ko. Okay? So according to self-identification, meron tayong dalawang group na kinabibilangan. Yung isa, in-group, 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 or us tayo, us, us. Okay? And yung isa, syempre kabaliktaran, yung out group, out dash ba yun? Group / them, sila. Okay? Yung unang group, ikaw, tayo. Yung pangalawa, sila. Okay? So anong pagkakaiba nila? In group or us, ito po yung group which one belongs. So ito yung group na kasama ka. In group, kasama ka. Tayo us, di ba? So kung ito yung grupo mo, in group yan. Us, group which one belongs. And sa grupo mong yan, diyan ka nakaka-feel a sense of identity. Feel a sense of identity. So diyan mo nafi-feel yung kahalagahan mo, di ba? Yung identity mo. Diyan mo na ilalabas sa group na yan. Kasi as group yan. Kilala ka ng grupong yan. Okay? So sa pangalawang grupo naman, ito yung grupo na tinutukoy mong sila. Out group. Kasi hindi ka kasama sa grupo nila. So, nire-refer mo sila as sila. Them. Out group ka. Okay? So, group which one does not belong. So, ito yung grupo na hindi ka kasama. Okay? Group which one does not belongs. Okay? Out group them. So, kapag hindi ka kasama sa grupo nila, anong mafe-feel mo? Ito lang. Either ito ang ma-feel mo. Okay? So dahil ang ikaw may sarili kang grupo and hindi ka kasama sa grupo nila, mafe-feel mo feels a sense of competitiveness. Feels a sense of competitiveness. Kakalabanin mo sila. Hindi. Masyadong masama yun. Okay. Kasi magiging in a way of competitive ka, di ba? Sa group nila. Compare sa group nila. Di ba? Pero sana naiintindihan yun. Pero pwede nyo tanggapin to, di ba? According to self-identification, may taong nag-propose nito pero hindi ko na sinama dito. And kung gusto mong tanggapin yung types of social group, pwede naman yun. Importante may alam mo sarili mo na may grupo kang kinabibilangan, di ba? Hindi ka nag-iisa. So may grupo ka, di ba? So yun. Okay, so meron pong padaan. By the way, tayo? Tapos na natin tong lesson 5 and 6 na po tayo. Okay, so 6 na po tayo and ito yung medyo mahaba. Medyo mahaba. Mahaba. Okay. Nakaalis na yung motor na dumaan.
Mayroon pa akong parang nagche-checkpoint dito. Nakatigil sa kulang na lang parahin ko yung mga dumadang sakyan. Okay, lesson 6. Social institutions. Social institutions po yan. SI. Social institutions, fundamental components of society's culture. Yan po ang fundamental components of society's culture. Okay? So, hindi mabubuo ang society kapag walang social institution. Ano nga ba yung mga institution na foundation ni society? Okay? So, dalawa lang po yan. Ano? Yung isa, batas. Yung isa, bahala ka na. Okay? Number 1, institutional approach. Okay? So, ito po yung institutional. Ito po yung social institutions kung saan nakapaloob po dito yung rules, yung batas, norms, standards, beliefs, yung paniniwala mo, or values that organize human behavior. Okay? So, institutional approach, kapag ikaw as a person, lumabag ka sa batas, mananagot ka dito. Okay? Kasi, merong rules, norms, beliefs, or values na dapat naka-organize sa behavior mo. Eh, pag sinuway mo to, malalagot ka dito. Kaya institutional approach. Diba? So, yan. Rules. Rules, batas. Sundin ang batas. Norms, by standard ng lipunan. Sundin mo yan. Huwag kang maging deviance. Beliefs, paniniwala. So, wala namang mga apisay kung anong paniniwalang meron ka. Diba? Wala naman sa batas yan. Values, gawin ang tama. Huwag gawin ang mali. I-organize mo sa human behavior mo yan. Para approve ka institutional approach. Okay? Pangalawa, relational approach. Relational approach. Paano ka makitungo sa ibang tao? Yan, may naka-organize na sa yung di ba? May naka-organize sa yung rules, norms, beliefs, or values. I-assume natin na puro magaganda yan. Di ba? And kung paano ka makitungo sa iba, relational approach yun. Kapag pangit ang pakikitungo mo sa ibang tao, mananagot ka dito. May relational approach. Diba? Kasi more on relations to diba? Social relations. SR, social relations. So kung paano ka makitungo, makipag-socialize, dapat tama muna yung institutional approach mo. Okay? So dapat maayos mo na yung sarili mo. Kasi nagsisimula doon. Hindi pwedeng sa panlabas ka lang, sa pakikitungo ka lang maganda. Kundi dapat pati sa loob mismo is tama yung pag-uugali mo. Diba? Nagdadaan na naman. 5:12 PM na po. Ganda ng So, okay. Lapit na, no? Lapit na tayo. Lapit na. Layo pa pala. Okay, so dito na tayo. So, F. Family. Okay, family. Family. Primary group. Primary group mo. Number 1 group mo. Family. Okay? The basic agent of socialization. The primary agent of socialization. Okay? So, ayan, family. And meron po tayong kinds of families. Iba't ibang uri ng family. Meron po tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na uri ng families. Okay? So, number 1, nuclear family. Alam niyo na to. Consists of father, mother, and children. So, wala kang ibang kasama sa loob ng tahanan mo maliban sa iyong father, mother, and children. Hindi mo anak yung anak ng parent ko. So, hindi kasama yung anak mo dito. Baka kasi ma-misinterpret nyo, di ba? So, consists of father, mother, and you. Okay? Okay? So, pangalawa naman, extended family.
medyo malawak na to. So, ang kasama mo dito, maliban kay, yan, consists of parents, maliban sa parents mo, children or ikaw, and kasama mo pa yung ano, and other close, parang ano, mali, and other close relatives. Malapit na ano mo, kamag-anak mo, di ba? Pinsan mo, lolo-lola mo, ganun, tita mo, tita. So, kasama mo sa loob ng tahanan niya. So, kapag ganun ka, extended family ang family mo. Okay? Pangatlo naman. So, ito na. Pero paano? Paano pag ang kasama mo sa bahay mo, eh, yung ano mo kasi, di ba? For example lang yung mama mo, na mama niya, yung mama mo nakapag-asawa ng iba, yung asawa niya, yun ang kasama mo sa loob ng bahay. So, hindi mo siya original father, ay biological father. Di ba? So, ang kasama mo, yung stepfather mo, is stepmother. So, ang tawag sa family na yun, reconstituted family. Okay? Reconstituted family. Reconstituted family. Consists of stepfather, stepmother, etc. So, sila yung kasama mo kapag reconstituted family yan. Okay? So, pangapat naman, yung mama mo. For example lang walang asawa. Ayaw niyang mag-asawa na ulit. Ayaw niyang mag-asawa. So, mag-isa lang siya na gusto kang buhayin. Kapag mag-isang parent lang, tawag sa family na yun, single parent family, number 4. Okay? May padaan. Single parent family consists of one parent and you, children. Okay? Consists of one parent and children. Single parent family. Kapag kasama mo si stepfather, stepmother, reconstituted family. Kapag one parent lang, either mama mo o si papa mo, single parent family. Kapag kasama mo si father, mother, and ikaw, nuclear family. Kapag kasama mo yung pinsan mo, lolo-lola mo, tita mo, tito mo, sa loob ng bahay, extended family. Number 5, cohabitation. Cohabitation. Gets na yung spelling? Cohabitation. Okay? So, ito namang cohabitation, ang kasama mo dito, kasama mo yung parent mo, pero yung parent mo, hindi married, hindi kasal. Consists of not married parent but live together. So, kung titignan, family pa rin kayo, pero kaso nga lang, kung legal basis ang pag-uusapan, hindi kasal di ba? So, cohabitation. So, it is not nuclear family, but rather, it is cohabitation. Okay? So, number 6 naman natin. Ito na yung masagwa. Okay. Pero okay pa naman doon. Bahala kayo. Okay. Same-sex couples. So, ang family na to ay composed or consists of two people of the same gender. So, ang mama at papa mo ay iisang gender. Diba? Okay. Consists of two people of the same gender. Alam niyo na to. Basta yun. Same-sex couples. Nasa ano naman yung sagot. Okay. So ngayon, pag-usapan naman natin ngayon ang huwag nyo napansin yung A dyan. Dalawa kasi yan. Merong K, tapos meron yung K by M. Diba? So itong una, kinship. Kinship. K-I-N-S-I. Hindi, K-I-N-S-H-I-P. Kinship. Okay, so kinship, relations among individuals linked by blood or marriage ties. So ito yung kamag-anak mo. Okay? So relations among individuals, ang relasyon mo sa individual na yan, sa tao na yan, ay nakalink dahil kadugo mo siya by blood or dahil sa kasal.
marriage ties. Okay? By blood or marriage ties. Kinship ties based on descent. Ibig sabihin yung ninuno mo, di ba? Yung nalaman sa ninuno mo. Sa ninuno mo, di ba? Descent. Diba? Kinship ties based on descent. Okay? So meron tayong dalawang kinship. Okay? Unilineal and yung isa yung bilineal kinship. Okay? Unilineal, UNILINEAL, unilineal. Okay? So ang unilineal po, uni means one, di ba? So affiliates an individual through the descent of one gender only. So ang kinikilala mo lang na descent mo, na ninuno mo, is iisang gender lang. Okay? So kung maka-father o maka-mother ka, ang kikilalanin mo lang doon is yung descent ng father or ni mother mo. Isa lang sa kanila, pipili ka lang. Kasi unilineal ka. Okay? So kung kinikilala mo is yung great-grandfather mo, lalaki. Tapos yung grandfather mo, lalaki pa rin yun. Father mo, lalaki. Diba? Puro lalaki. So, unilineal. Kasi same gender. One gender only. Okay? So, types of unilineal. Meron pa tayong types of unilineal. Dalawa lang po yan. Yung isa, matrilineal kinship. Matrilineal. Mother, lineal kinship. Okay? So, ibig sabihin, ang kinikilala mo ditong descent ay nakabase sa female line. Babae. Sa linya ng babae. Okay? So, matrilineal kinship. M-A-T-R-I-L-I-N-E-A-L. Kinship. Matrilineal kinship. Okay? So, ang kinikilala mong descent dito, female, babae. Kasi mother, di ba? So, ang kinikilala mong kinship dito, iisa lang, kasi nga unilineal, mother. Okay? Babae. Okay? So, once descent is based on the female line, female, babae, linya ng babae, children are seen belonging to the woman. Okay? So, ang mga anak ay nakikitang na kabahagi ng babae. So, sa babae lang. Kasi isa lang. More on babae ito. Diba? Matrilineal eh. Diba? So, one's kinship is traced to one's mother. So, ang kinship mo ay nakatrace sa isang mother. Okay? Sa mother. Sa isa lang. So, mother, grandmother, great-grandmother, basta female line. Okay? Ganun po yan ha. And kabaliktaran naman niya. Kabaliktaran. Okay. So, yung pangalawa naman natin, yung patrilineal kinship. Patri. P-A-T-R-I. Lineal kinship. Male line. So, lalaki. Diba? Once descent is based on the male line, lalaki naman, children are seen belonging to the men. Palitan nyo lang yung ano dito. Diba? Ng panglalaki. Itong definition ni matrilineal kinship. Ng panglalaki. One's kinship is traced to one's father, one's great-grandfather, one's grandfather. Basta lalaki. Parang ano din. Diba? Okay. Patrilineal kinship. Lalaki. Babae. Matrilineal kinship. Okay. Yung pangalawa naman nating okay, kung meron tayong unilineal, yung paniniwala na ang descent mo ay nagmula sa iisang gender. Meron din tayong paniniwala na ang descent mo ay nagmula or nakabase sa both female and male lines. Sa parehong lalaki at babae. So wala kang inaalipustang ano dito. Hindi ka maka-mother, hindi ka maka-father. Pareho kang maka-father and maka-mother. Diba? So ang tawag po natin doon, bilineal kinship. Bi means two. Dalawa ang pinapanigan mo. So hindi ka sasama kay father, kundi sasama ka rin kay mother din. Diba? Okay? So bilineal kinship po yan. Based on both the male and female lines. So ang descent mo
Niwala ka, nagmula ka sa lalaki at babae. Parang okay. So yun, basta yun, dalawa, di ba? So pumapanig ka sa dalawa, babae at lalaki, female rights. Si papa mo, si great grandfather mo, si great grandmother mo, grandfather, grandmother, father, mother. Yan, dalawa. So di ka makasaril dito, makadalawa ka. Ganun. Okay, so kung meron tayong kinship, di ba, yung una natin kinship. Yung pangalawa natin, yung letter B, kinship by marriage. Okay? Kinship by marriage. So may padaan ulit. Wait lang. Wow. Palubog ng araw. Hindi pa ako tapos. Tapos lobat tong bike ko. Patay. Okay, so kinship by marriage. So define muna natin yung marriage. Okay, marriage. Ano bang definition ng marriage? Marriage. Okay, so marriage po, legal contract between spouses. So ang pag-aasawa ay merong legal contract, which is marriage. Okay, legal contract po, batas. So yung marriage po ay nasa batas, legal na kasulatan na ikaw ay kasal na, marriage. And yan, so sana nasasabayan nyo, no? Dito na tayo sa TIM, trends in marriage. Trends in marriage. Trends marriage, dalawa po yan. So meron tayong divorce and annulment, diba? Marriage tapos hiwalayan agad, mirang to. Okay, divorce, legal separation of man and wife. Divorce, legal separation of man and wife. So legal separation, gusto mong makipaghiwalay ng walang violent na dahilan, basta gusto mo lang, baka siguro dahil nagsawa ka, gusto mo nang makipaghiwalay, diba? Divorce po yun, diba? So itong divorce, ito yung meron sa ibang bansa, diba, na ayaw sa Pilipinas, diba? Ang pinupursu sa Pilipinas yung annulment. Kasi ang annulment po, ito, annulment, it means to nullify, to make void by competent authority. So ang annulment po, kaya ka makikipag-annul doon sa asawa mo dahil merong violent reason. Sinasaktan ka niya, 'di ba? So yun ang gustong i-pursue sa Pilipinas. Yung kapag nasaktan ka, kapag parati ka ng sinasaktan ng partner mo, pwede kang makipag-annul. Pero ayaw natin sa divorce. Kasi ang divorce po, basta nagsawa ka lang dun sa partner mo, legal separation agad. Okay? So parang ano yun, parang alam mo yun, nagsawa ka tapos gusto mong palitan yung partner mo. Divorce yun. Okay? So parang walang silbi yung marriage. 'Di ba? Yung legal contract. Kasi parang ano yun, parang may expiration date yung ano mo eh. 'Di ba yung marriage mo, nagsawa ka ngayon mo papalitan ng bago. Divorce. Okay? Pero kapag sinaktan ka, kaya ka nakipag-iwalay dahil sinaktan ka, pwede yun, di ba? Pwede naman siguro yun, di ba? Annulment. Kasi hindi na kayo okay ng partner mo, toxic na, di ba? So yan. Doon po pwede ang annulment. Okay? It means to nullify, to make void by competent authority. So competent authority, yung mga law making bodies po natin yan. Okay? So kasulatan, di ba? More on paghanap ng ebidensya na bakit kasi sasaktan, anong evidence mo, annulled. Okay? So ito, alam ko meron na to sa Pilipinas ngayon, annulment. Pero yan, ang issue na pinag-usapan lang ngayon yung divorce, di ba? Kung gusto mo bang may divorce sa Pilipinas, eh Catholic country tayo, di ba? Catholic country pala sila, hindi pala ako Catholic, so sila lang. Okay, so types of marriage na po tayo.
Types of marriage. Number one, dalawa to. Uri ng kasal, 'di ba? Meron yung kasal na pang-isahan, meron yung kasal na pang-maramihan. Yun yung dalawang uri ng marriage. Types of marriage. Number one, monogamy. One spouse at one time. Isang asawa. Papakasal ka sa isang asawa. Yun lang. Period na yun. Monogamy yun. Okay? Pero kung gusto mong dagdagan, magiging polygamy yan. Di ba? Polygamy. Kasi multiple marriage na ang mangyayari. So, kinasal ka sa dalawang tao. Dami nun. Di ba? 3 tao. Pangit. Okay yun. So, multiple marriage. Polygamy. Okay? So, meron po tayong types of polygamy. Types po ito ni polygamy ha. So, walang types yung monogamy. Basta isa, tama na yun. Period na yun. Polygamy, meron po tayong types. Okay. Alam niyo naman siguro spelling nito. No? Polygamy. Monogamy. Mono means one. Gamy. G-A-M-Y. Monogamy. One spouse at one time. Polygamy. P-O-L-Y. So means multiple po yan. Marami. Gamy. G-A-M-Y. Multiple marriage. So papakasal ka sa maraming tao. Parang ganun. Okay. So types of polygamy. Okay. Yung una, polygyny. Ewan ko pa ganito yung pag-pronounce or basta alam niyo yung spelling, tama na. Okay na yun. Okay. Poly, P-O-L-Y. Gyny, G-Y-N-Y. Polygyny. So kung tinatype nyo ito sa cellphone ninyo, mag-automatic ano naman yun di ba? Alam mo yun, mag-spelling siya. So makikita mo naman yung tamang spelling. Polygyny. P-O-L-Y-G-Y-N-Y. Okay? So itong polygyny po, one man having more than one wife. So ikaw, na lalaki ka, ang dami mong asawa. Okay? Polygyny ka. Okay? One man having more than one wife. Pero kapag ikaw namang babae ka, marami kang asawang lalaki. One woman having multiple husbands, polyandry. Okay? Poly, P-O-L-Y-A-N-D-R-Y. Okay? So one woman having multiple husbands. Isang babae, maraming husbands, polyandry. Isang lalaki, maraming wife, polygyny. Multiple marriage, polygamy. Isang asawa lang, monogamy. Pero anong pinapractice natin Filipinos? Okay? Anong pinapractice natin? FP, Filipinos practice what? What kind of marriage? Okay? Endogamy. Endo. E-N-D-O. Gamy. Endogamy. Okay? Endogamy. Marrying only within the limits of a local community, clan, or tribe. Marrying only, papakasal ka lang kapag yung pinakasalan mo ay nasa loob ng local community, clan, or tribe. Okay? ST, same tribe. SR, same religion. Ganun ang umiiral. So kapag ang pinakasalan mo, Katoliko ka, gusto mong pakasal sa Muslim, Islam, baka magkaroon ka ng problema, di ba? So pwede ka magpa-convert, di ba? Parang ganun. So pero ang pinaka-konsepto ng pagpapakasal ng Pilipino, pinapractice ng Filipinos, yung endogamy. Same tribe, same religion, ito ka lang papakasal sa kapareho mo, local community, clan, or tribe. Okay? Okay. Pagawin mo. Wait. Okay, dito na tayo sa KOFP. Kinds of family patterns.
kinds, uri ng family patterns. Okay? So, pag-usapan natin yung authority. Okay? Sino ba yung nasusunod sa loob ng family? Yung patterns. Okay? So, kapag ang nasusunod sa family ninyo is yung father mo, okay? Father is the head, patriarchal. Patriarchal. Okay? Patriarchal. Patriarchal. Father is the head. Ang nasusunod sa loob ng bahay ninyo, yung father mo. Kapag sinabi niyang kumain ka na, kakain ka. Kasi siya ang nasusunod. Patriarchal. Pero kapag sumabat yung mother mo, sabi niya, maglinis ka muna bago kumain. At siya ang sinunod mo. Mother is the head. Matriarchal. Okay? Ang sinunod mo, si mother mo. Okay? So ngayon, nag-away yung mother and father mo kung sino ang dapat masunod. Nagkaawayan sila. Nagbatuan ng plato, pinggan. Hanggang sa wakas, nakapagdesisyon sila na ang dapat masunod, silang pareho. Okay? Both father and mother share in making decisions. Ang tawag po doon, equalitarian. 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 Equal, di ba? Equalitarian. 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 Both father and mother share in making decisions. Dalawa ang nasusunod. Kapag isa lang, kapag si father, patriarchal. Kapag si mother, matriarchal. Okay na? So, dito na tayo sa education health institutions. Tapos na to, di ba? Lapit na. Lapit na nga ba? Educational and health institutions. So, dito pa natin pag-usapan. Dalawa lang naman to, di ba? Educational. Kapag sabi natin educational institution, anong layunin nun? Kapag sabi natin, wait, may padaan. Nakakalabas pa ba ako dito? Okay. So, dalawa lang to, di ba? Educational and health institutions. So, educational institution. So, paano ka natuto? Paano ka nagkakaroon ng education? Okay? So, educational institutions ay tumutukoy po sa iyo paano ka magiging functionally literate. Functionally literate. Paano ka matututo? Di ba? Saan ka ba natututo? Asterisk natin is school. Okay? School lang dapat matuto. Pero wag rin kalimutan ng family. Okay? So, educational institutions natin, para maging functionally literate ka, sa schools ka mag-aaral. School ka mag-aaral. Okay? Health institutions, kapag nagkasakit ka, saan ka pupunta? Diba? Health institutions, access to health services. Dapat meron kang access sa health services. Saan ka pupunta kapag nagkasakit? Asterisk number 1, H, hospital. And ang pinagmulan po ng hospital, Western Health System. Okay? Ang panggagamot na ginagawa sa hospital, kung saan gumagamit sila ng mga scientific tools, ganun, ay dahil yun sa Western Health System. Yun po yung pinagmulan niya. Okay? So, kaya kung gusto mong tawagin ang medyo social, yung hospital, Western Health System. Diba? Pupunta ako ngayon sa Western Health System. Okay. Pero kung ikaw naman, wala kang pera, di ba? Gusto mong yung herbal, di ba? Traditional po yan. Yung pangalawa pa. Okay. So, hindi ka gumagamit ng scientific tools, gano'n. Scientific medications. Okay? Traditional. Panggagamot, di ba? Mga herbal na gamot, mga dahon-dahon, traditional. And ang tawag po doon, yung naka-slash po, traditional / alternative health system. Alternative sa Western health system.
Okay? Okay po. Hindi kumakaluskos ah. Pihirap baka ano. Sino yun? Okay. Wala natin bilisan. Paggabi na. 5:39 PM na. Okay, so sana gets po yun. Ano? Hospital / Western Health System. Okay, so yan gumagamit ng scientific tools. Kapag hindi naman, traditional or alternative health systems. System, walang S. Okay. Sunod po tayo sa R. Religion na po tayo. Religion. Okay, religion na po tayo. Religion na po tayo. So, baka malito kayo. Ito pong mga binabanggit natin, yung mga family, yung mga educational institution, religion, social institution pa rin po ito. Ano? So, nakaangkla po ito. Title natin ito, social institution di ba? So, ito yung mga fundamental components of society's culture, di ba? So, ito yung nag-umuhubog sa atin, sa ating human behavior, nag-organize sa atin. So, wala itong nararanasan natin. Mga something like that. Hello, may nakalimutan pala ako sa ano. Okay, so mabilisan lang to. May nakalimutan pala ako sa kinds of family pa. Ito yung place of residence pala. Sige, ito muna tayo. Bira. Namalikmata ako dito. Okay, yung POR natin. 'Di ba? Yung pagkatapos ng same tribe, same religion, may POR sa baba niya. So, di ko napansin, 'di ba? Number 1, ito yung ano, place of residence, ibig sabihin tumutukoy po ito sa 'di ba bagong kasal ka, 'di ba? Kapag bagong kasal ka, kapag tumira ka doon sa parents ng husband mo. So, ang tawag po doon, patrilocal. Okay? May kinalaman, syempre may kinalaman pa rin sa family to. Ewan ko ba't nakasama pa. Okay, place of residence, kapag nakatira ka sa parents, sa bahay ng parents, bagong kasal ka di ba? Syempre wala ka pang bahay dito. Maliban na lang kung nag-ipon ka na ng bago, hindi pa kayo kinakasal. Parents of husband, doon ka nakatira, patrilocal. Pero kapag ang tinirhan nyo, bagong kasal kayo, sa parents ng wife mo, matrilocal. Pero kapag nakakatuwa tong number 3 natin. Okay. Pero kapag ang tinirhan nyo, bagong kasal kayo, ang tinirhan nyo is separate household. Magkaibang bahay. Parang gano'n. Neo-local. Ewan ko kung sino magpa-practice nito. Separate household. Bagong kasal kayo, tapos magkaiba kayo ng bahay. Okay. Neo-local po yan. Neolocal. Neo-local. Okay? So, kasama po talaga to na alam mo naman, nakaantabay lang tayo sa PowerPoint natin. So, lahat po ito is naka-base sa ating PowerPoint presentation. Kung sa tingin nakakatawa to, mas nakakatawa yung gumawa nito. Okay? So, doon na tayo sa religion. Balik tayo So, yan. Sensya na, nakalimutan ko po yun. Siksik nyo na lang or bahala kayo. Residence naman, tatlong ano lang naman yan. Okay? Religion po tayo. Basta may religion, set of beliefs, practices of a particular social group. Okay? So kapag sabi natin religion, yan yung paniniwala mo, set of beliefs mo, ginagawa mo, practices of particular social group. Okay? Yung kinabibilangan mong grupo, meron yung paniniwala, dahil diyan ka sumama, yung beliefs na ginagawa nila, ay yung paniniwala nila, yung ginagawa nila, yung syempre gagawin mo rin. Diba? Okay? So, religion, syempre papasok po dyan, asterisk, church. Okay? Sa church po, kapag sumama ka dyan, magkakaroon ka, makakapag-avail ka ng universal membership. Okay? So, kapag nagsimba ka, though di naman automatically, iba't ibang doktrina So, malalimang term ang kailangan nyo maintindihan dito. Basta, church, universal membership ang nakalagay sa context PowerPoint natin. Yan. Being in a church is a universal membership daw, parang ganun ang gustong iparating. Okay? So, meron po tayong 1, 2, 3. So, ito yung paniniwala sa mga yan, kung ilang Diyos ang
ang sinasamba mo, yan. Kung sumasamba ka sa isang Diyos, monotheism. Kapag sa maraming Diyos, polytheism. Kapag sa bagay, sa places, and creature, animism. Okay? Monotheism, monotheism, one God. Naniniwala ka sa isang Diyos. You are monotheistic kapag naniniwala ka sa isang Diyos. Diba? So, anong religion ba ang nagpa-practice ng ganon sa isang Diyos? Okay? Islam, Christianity, and Judaism. Islam, Christianity, and Judaism. Okay, so the rest, wala na tayong pakialam dito. Sige. Kailangan nyo pa rin malaman to. Okay, number 2, polytheism. Yung mono dun sa monotheism, ipalitan nyo lang ng polytheism. Kasi many gods. Diba? Naniniwala ka sa maraming Diyos. Kay Brahma, kay Shiva. Diba? Kay kung sino-sino pa. And isa lang pong religion na napapractice niya. Hinduism. Okay? So, sa bagay naman, kapag ang sinasamba mo ay mga bato, plants, animals, objects, places, and creature, you are animistic. Animism. Diba? Animism. So, example of religion na napapractice ito, Shintoism and Jainism. So, hindi ko na sabihin yung spelling, hindi mo masyadong mahalaga ito. Okay? So, next na po tayo sa government. Okay, patapos na pala ito. 5:45 PM. Wala nang araw. Okay, government. Group of people who lead, make rules, and take care of a country. So, ibig sabihin, ang government mo ay tumutukoy sa tao, hindi sa sistema. Okay? Group of people who lead, make rules, and take care of a country. Sila pong gumagawa ng batas, sila pong nangangalaga sa ating bansa, sila po ang government. Okay? Okay? Teka lang, may dadaan. Sana siya mag-bad words. Parang siguro akong ano dito. Yung ano, parang may gagawing masama. Naka-all black eh. Tapos nasa Gedli pa. Okay, so government po, group of people who lead, make rules, and take care of a country. So, meron pa tayong branches of government. Yung tatlong branches of government natin. Hindi natin isa sa inyo mga batas, branches of government lang po tayo, tapos na. Okay, so branches of government, executive branch, legislative branch, judiciary branch. So, titignan natin yung pagkakaiba-iba nila. Alamin lang natin So, alam ko meron na rin kayong background dito sa mga branches na ito. Alam niyo kung paano ito nagpa-function as a branch, di ba? But still, kailangan natin ng definition na magagamit for quiz and malaman yung situational nakakaiba dito. Okay. Executive branch. Okay, ang executive branch po ay para lang kay president ng ating bansa. Para lang kay president ito. Para lang sa pangulo ng ating bansa. So, implement, enforce laws led by president. So, ang gumagawa nito, ang executive branch natin ay iisang tao lang po. Si president, si pangulo. Okay? So, siya ang nag-i-implement, nag-i-enforce ng laws. Okay? Gagawa siya ng batas, i-implement niya, i-enforce niya, led by president, executive branch. Okay. So, si president lang bang gumagalaw sa government? Hindi po. Pangalawa, legislative branch. May padaan ulit. Wait lang. Okay, pangalawa, legislative branch. So,
Ang legislative branch naman po ay, ang gumagalaw po rito ay yung Congress. Sino yung Congress na yan? Senate, yung mga senador, okay? And yung mga House of Representatives. Okay? Mga kongresista, di ba? Senate and House of Representatives. Legislative branch creates, changes, and approve laws. So, ang Congress po ang nag-a-approve ng laws coming from President. Okay? So, hindi basta-basta makakapag-implement, makaka-enforce ng laws si President sa kanyang branch kapag hindi in-approve ni Legislative branch. Okay? So, yun po yun. So, yun, parang ang pinaka nasusunod pa rin talaga ay yung Congress. Okay? Creates, changes, ibig sabihin ng changes, pwedeng baguhin, pwedeng i-revise yung laws, yung i-enforce na laws ni President, ni Congress, di ba? Tapos, tsaka niya i-approve. Di ba? Ganun nangyayari, nagkakaroon ng modification sa laws. Kapag hindi pumayag si Congress doon sa batas ni President at gustong ipagpilitan ni President yung batas na yun, veto power. Okay? So, gagamit siya ng power niya. Diba? So, ang Congress naman ay tumitingin kung kung attainable yung laws na gagawin ni President. So, kung hindi attainable, pero sa tingin ni President ay attainable talaga, doon siya gagamit ng kanyang power. Diba? Okay? So, yun. Pero kapag nagkaroon, yun diba, nakikita yung scenario, nagkakagulo. Kasi pagpipilian ni President yung laws na, yung batas na gusto niya, doon sa legislative na ayaw yung batas niya. Diba? So, kapag nagkagulo yung dalawang yun, diyan na papasok si judiciary branch. May kaguluhan diba? Hindi na maintindihan si President, diba? Yung Congress, hindi na rin maintindihan. So, papasok na si judiciary branch. So, ang judiciary branch, judiciary, alam niyo yung spelling? May pusa. Judiciary. Judiciary branch. Decide, so, ang judiciary branch po ang nagde-decides if laws follow the Constitution, kung yung batas na gusto ni President ay naka-follow ba sa Constitution. Yon, judiciary branch ang bahala doon. Okay? Okay, so kailangan na siguraduhin na naka-align sa Constitution. Okay? So hindi porket gumawa ka ng batas, okay na yon. Meron tayong Constitution. Kasi baka may naapakang ibang batas. Di ba? Sana na pipicturize nyo yun. Okay? So ang nagli-lead po ng judiciary branch is si Supreme Court. Okay? Kapag si Supreme Court napatunayan niyang labag sa batas, labag sa Constitution, yung gustong i-enforce. Wait, everyone. Okay? So kapag napatunayan ni Supreme Court na lumabag sa Constitution yung gustong i-enforce na batas ni President, anong kaantungan ni President? Impeachment? Pwede. Paano kung si legislative ang mali? Impeachment din ba? Ibang term ang ginagamit ko. Pero hindi impeachment. Diba? So, tapos na tayo doon sa batas. Okay, government. Punta na po tayo sa last part po natin. 5:53 PM. Economy. So, pag-usapan natin yung ekonomiya ng bansa natin. Economy. Okay? So, kapag economy po, ang pinag-usapan po natin dyan, economy, production, pag-produce ng products, distribution, pagbabahagi, and consumption of goods and services. Production, paggawa ng produkto, distribution, pagbibigay, pagbabahagi, pagbili ni consumer ng product, ganun. Distribution,
And consumption, paggamit mo ng product na binili mo of goods and services. And meron po tayong dalawang prominenteng tao na palaging nasasangkot kapag economy ang usapan. So hindi sila pwedeng mawala kapag pinag-uusapan natin ng economy. Okay, we have Adam Smith and Karl Marx. Okay, Adam Smith, A-D-A-M, Smith, S-I-S-M-I-T-H. Siya po ang father of economics. Father of economics. Father of economics. Yun, basta father siya ni father of economics. 'Di ba? Siya po yung pinaka-head of economics. So, marami po siyang pinropose na concept about economics, mga principles about economics, kaya siya natawag na father of economics. And ang pinaka paborito nating principal theory na ginawa niya is yung invisible hand theory. Yung naka-asterisk po dyan, IHT, invisible hand theory. Invisible hand, kamay, theory. Okay? So, paano siya naging invisible? Paano siya natawag na invisible hand theory? Kasi, ito, ang principle na nakaakibat dito is yung paniniwala niya sa free market. FM. Free market. Okay? So, yung free market na yan, ay kinonceptualize niya, dinefine niya as invisible hand theory. Okay? Paano nangyari? And then, so, in pursuing, medyo mahaba to babagalan ko na lang or yung speed, decrease nyo na lang. Okay? In pursuing your own interests, ikaw, habang pinupursu mo yung interest mo, okay? Ano to nasa market ka nito. So kapag pinupursu mo yung interest mo, ibig sabihin, bumibili ka. Diba? Ganun yan. Kasi may interest ka. Okay? So ang interest mo is bumili ng gantong product. So bibili ka. Diba? So in pursuing your own interest, habang bumibili ka, you help society. Nakakatulong ka daw society. Okay? So bumibili ka pa lang nun. Nakakatulong ka na sa society. Free market. Invisible hand theory. So yan. Dahil you create economic balance and efficiency. Okay? Sa pagbili mo, nakakapag-create ka ng economic balance and efficiency. Okay? Invisible hand theory, kamay, di ba? Invisible hand theory. So yung kamay na ginagamit mo sa pagbili, di ba? Kino-conceptualize as invisible hand, free market. Nagigets niyo yung point. Okay. So, unang principle pa lang ta. Ang daming principle ni Adam Smith regarding sa economics. Pero kumuha lang tayo ng isa. Kasi ang dami na nitong social institution natin 'di ba? So, puro pahapyaw lang 'to. 'Di ba sa mga social institutions natin. Okay. Invisible hand theory. Overall, tumutukoy pa yan sa free market. May interest ka, may bumili ka. May interest ka, bumili ka. 'Di ba? Nakatulong ka sa society, sa lipunan. Di ba? Dahil nakapag-create ka ng economic balance and efficiency. Di ba? Basta yun yung pinaka Kung alam niyo? Okay. Invisible hand theory. Yung gamay na ginamit mo sa pagbili, pagkuha ng produkto, that is invisible hand, free market. Okay, so yan. Doon po tayo sa pangalawang tao, si Karl Marx, K-A-R-L-M-A-R-X. Karl Marx. Siya naman po yung father of communism. Okay? So, may kinalaman pa siya siyempre sa economics, pero medyo madugo lang yung gusto niya mangyari. Di ba? Kasi gusto niya ng revolution. Di ba? Communism, di ba? Komunista. Di ba? Kung sasabihin natin komunista, sila po yung lumalaban sa kapitalismo. Ayaw nila ng capitalism. Okay? Sila ay revolutionary na ayaw sa capitalism. So si Karl Marx ay isang nagnanais ng revolusyon na alisin ang kapitalismo. Ibig sabihin ng kapitalismo is yung mga, alam mo na, yung mga
nagninegosyo na gusto sila lang, 'di ba? Capital, 'di ba? Yung capital magmula sa kanila, sila yung mamumuhunan, 'di ba? So wala na silang pakialam sa ibang gustong mag-ano, 'di ba? Kung sino yung nagninegosyo, sila yung mayaman. Capitalism po 'yan. Kasi nakasentro yung status doon sa nagninegosyo, doon sa may business. Capitalism po 'yan. Okay? So yan, nagnanais siya ng revolution kasi habang mayroong business, habang yumayaman yung iba dahil sa business, merong mga alipin na nasasakripisyo, merong mga taong naapakan ng kanilang dignidad, parang gano'n. So, yun ang gusto niyang tapusin, wakasan. Okay? So, kaya siya bansagang father of communism dahil sa kanyang revolutionary mindset. Okay? So, hindi ko bahala ko yung spelling nito. Bourgeoisie and proletariat. Search lang siguro to, no? Sasabihin ko pa, tigisa. Okay. So, dalawa po. So, yung mayamang business owner, nasasabi ko kanina, yun po yung bourgeoisie. Okay? So, yung alipin naman, na naapakan yung dignidad, yun po yung proletariat. Okay? Yung dalawang dyan, di ba? Dalawa na natitira dyan. Yung isang B, bourgeoisie. B-O-U-R-G-E-O-I-S-I-E. Bourgeoisie. Yung nasa loob po ng parenthesis, rich business owners who control wealth and power. Ito yung kapitalista. Diba? Kasi sila yung mayaman sila yung business owners. Siyempre sila yung mayaman. Diba? And sila yung may control ng power. Diba? Nakadepende yung status. Kapag wala kang negosyo, hindi ka business owner, hindi ka pwedeng umapak, hindi ka pwedeng tumakbo sa election, parang ganun, di ba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng status sa lipunan, di ba? Ganun yan. Ganun yung bourgeoisie. May kumakalus ko. Okay. Proletariat, P-R-O-L-E-T-A-R-I-A-T. Proletariat. Sila po yung workers who are exploited and must unite for equality. Workers who are exploited and must unite for equality. Sila yung mga workers, diba? Gumagawa. Alipin, nayurakan ng dignidad. Diba? So sila yung walang karapatan. Parang ganun. Workers, trabahador. Ganun. Diba? So, kapag wala kang trabaho, you are considered as worker. Ang pwede mo lang gawin, magtrabaho dun sa may business owner. Diba? Workers who are exploited na nayuyurakan ng dignidad, diba? Who are exploited. And ito, yung revolutionary. Yung revolution part. And must unite for equality. Proletariat, ang gusto ni Karl Marx na magrevolusyon for equality. Okay? So, dyan na po natatapos ang ating discussion. Pagabi na po, kailangan na po umuwi. Baka malobat pa yung e-bike ko. Okay? So, goodbye po. Sana malinaw ang ating audio. Mahirap umulit. Ang notes ninyo, hihintayin ko yan. Kung kailan kayo ready, ipasa. Maghihintay lang ako sa faculty 2. Diba? So, matagal pa naman yung exam. Ang quiz ninyo ang pinoproblema kung kailan ko i-implement. Goodbye and God bless.